Paris Priest sa San Vicente Ferrer, Paris, Liluan, Cebu, mga Magdon friends. Live sa atong programang Magdon Music Jam, si Reverend Father Crescenciano Siano Ubod. Hello Father Siano, good afternoon. May hapon, good afternoon diha. Magdon Sir Gilbert. Yes, Father Siano, maayong hapon diha. And syempre, basin na kay gusto imensahe sa Sir, Father Siano, na kay gusto itimbaya karong hapuna. Sige, pangumusta lang ko destanan nga nakailan ako sa 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 atong social media. Actually, sikat na kay ka Father Siano karon worldwide. Bitaw kaluyas Ginoo. Lagi. Oo, anyways, kumusta atong adlaw karong Father, karong adlaw mo rag busy kaayo? Busy-busy gyud, daghang mga appointments karon taon-taon nasa koy laing appointment na sa misa. Kada adlaw gyud kagami sa Father Siano, no? Mag-average gyud og mga mga 4 to 5 masses every day. Every day. Oh, okay. Anyways, una, salamat kaayo Father Siano for giving us the chance nga may nabi ka namo karon sa Magdom Radio Cagayan de Oro. Salamat kaayo Father, busy kayo ka, at least sa kapanahon ka sa paghatag og time nang ulamig oras nimo para may nabi ka sa Magdom Radio Cagayan de Oro. Salamat kaayo Father Siano. Okay, way sa payan. Alright. Anyways, natay mga nakadalik yata ba Cagayan de Oro Father Siano? Nakabisitan ba ka dire? Kadaghan na gyud. Dagan na sabde ka Many panahon. times. Oo. Anyways, Mumbitar na ko diha kana mga nagdala ng Divine Mercy, kanang sa feast, nga nasa may mga seminars usahay, nasa Medias Cagayan. Okay. Oo. Kanimong social media sa imong social media Father Siano, bag-o ra na mo gi-open na account? Pag kani akong YouTube channel nga Padre Siano Ubod, ko ani siya mga last week of March 2020 kato pagsugod gyud sa pandemic. Okay. Sa COVID-19. So dito nagsugod tanan kay syempre wala may face to face nga misa ato, di ba? That time? Mo to siya. Moto na Pero ang kaning akong pagka nailado sa social media tungod to atong akong usa ka misa sa Santo Niño ni atong 2018 January 3rd Saturday nga ilang gi-upload sa social media niya. Ni viral to mo tong daghan nang mo follow nako pero wala pa ko ato nag-maintain og kuan gyud kanang social media account. Unsa may naka-attract sa mga viewers atong imong misa didto Father? Nalingaw lang sila niya practical na nagyapay mga tambag sila. Nakarelate. Makarelate gid ka. Actually kanay imong mga mensahe bitaw sa imong pagmisa Father Siano kay dagan kay makarelate. Dagan kay makarelate ana. Okay, tanan-tanan kay imo man kada misa na kilain-lain mga topic bitaw nga makaano gid, makaigo sa mga dapat maigo, di ba? Oo. Kuan sa na siya kanang guidance sa Holy Spirit kay wala man ko nagpreparar nga mao na akong isulti niya nga naman na mo gawas inig sugod na akong humili. Pero Father Siano, imo ba yun yung pangandoy nga mahimong usa ka pari? Pagkamat ko na kong buot, murag wa gyud ko'y pangandoy magpare niya, ako pangandoy magminyo. Magminyo gyud. Mo to nakauyab kog mga napo kabuok. Wow. Sugod ko grade 6 kauyab na ko niya human high school daghang uyab pag college niya nakatrabaho pa man kog mga almost 8 years sa Land Bank of the Philippines kay ni-graduate man kog accounting. Kuan katulo ko naka-sit og minyo sa lain-lain tulo ka babae wa madayon. Mo ba? So happy nung ta ka minyoon do eto magminyo. Ning sulod ning kuan kaning akong desire nga magpare mga 30 years old nako. Motong pagka 31 years old mo to ni sod nako sa seminaryo. Nganong naka-decide magyud ka magpare na lang Father Siano after sa mga syempre nanabay kayong mga nauyab po dati. Nganong naka-decider po ka nga magpare na lang? Magpare. Tulo ka utang. Una, ang kaning malipay gyud ko nga mo serve sa simbahan. Okay. Una na kong kay
mga sugod ko mga 15 years old, nag-serve naman ko simbahan as Legion of Mary, nya pagka mga 19 years old, Legion of Mary, nya choir, o sa among youth, nya ang ikaduha, kaning gusto ko nga dili ko ma-confine og serve sa gamay lang nga lugar, gusto ko makaserve og kanang way limit ba, Mm. way limit nga pag-serve unya. Dayon ikatulo, kanang dili jud ko ganahan mo tigom og kwarta mo tong nagunahon na ako kay ako jud ipanghatag ang Ay, akong mga panghatag. income. Oy, katsada sa daan na. Katsada. Mo na Oo. kay ingon ko naglibog ko ba na kung sa kang kinabuhi akong puy ano nga kanabitan dili ko obligadong magsigig tigom og kwarta. Nya mo Mm. to nga karon ako ang pagkapari kay wa may pamilya ang pari so maghatag-hatag lang gyud ana. Oo. Mao nang nisod ko sa pagkapari. Oo. Pero katong panahon nga dili pa ka pari Father Shano nya nga nakauyab man ka nya nakaingon ka nga tulo ka beses ka nga hapit kaslon. Ah, Giunsa po nimo? Naunsa unsay mga rason ato pwede nato masayran ang hinungdan nga nung wa gyud na dayon? ang una katong ako yung first nga tininood na gyud nga uyab ako tong kung kuanon ihapon bro ikawalo to na kong uyab. Wow. First year college ko ato sa pagsugod na kong college Oo. ingon ako kay 20 years old naman ko pag first year college na ako ingon ko nga ug manguyab pa ko karon ako na gining siguroon nga pangminyo ay Oh, kana so oo. ato nakauyab ko sa akong kaning classmate ra sad nako niya niabot kami nagkadungan-dungan mi graduate sa college unya antod trabaho nami nag-joint account nami kay para sa among kasal Uy. niya nagplano na gyud na gyud mi date ato December 10, 1990 niya so good mga tunga-tunga sa 1988 nag-joint account nami kay regular naman mi sa among mga trabaho. Mm. Pero pagka mga September 1989 na stroke akong papa, half Okay. body paralyzed niya mo to nga wala na ko mihangyo ko niya nga butangan lag 1 year nga i-extend lang namo mga December 10, 1991. Mm. Niya sugot ra sa siya ato niya pagka November 1990 naigo sa tong akong balay nga gitukod-tukod sa bagyo nga katong roofing Uy. nabungkag yun nabungkag ba nya pagkabungkag nas balay higdaan lang ko atong yuta kay man say mga panday nya wa na sa koy kwarta para ako personal Mm. kay nagatiman pag ko sa akong papa mo tong nihangyo ko niya nga kay mura mag devastated kay akong heart ato ningon ko walang usa indefinite postponement lang sa atong plano magminyo nya Agoy. nasuko siya nako ato nya iya kong gi-accuse nga nanakoy lain mo to sige na kong hangyo niya di na magit siya mo tuo kay ang iya lagi manahon na ug wa kay lain di minyo ta ug na kay lain mo nang di ka makigminyo murag ana yang argument ba so Oo. minyo or buwag mo to nga o magi sa kasabot nako bisag guol kay ko ato ning desisyon ko nga makigbuwag. So, Gidawat na ko ang option nga buwag. buwag yun. So after ato, wala na mo yung komunikasyon na dayon. Oh, wala na nya. Pagkadamtan sa datong mga 2 months kay na mga December man to 1990 nya pagka mga February na ito, March, nakauyab na sa kuglain kay ngita din kuglain kay gusto mo ko magbinyo. Oo. Nya. Unsa na classmate? Unsa kauban sa trabaho? Oh, kauban sa trabaho nako. Ko'y swertes classmate, ari ko office mate. Nako. Oh, sige. Oo. Kita sa Corinto, office mate. Nagkasuod sa mi ato nya gaplano-plano nami nga mga June adto sa December mga 1992 magbinyo mi. Oh. Pagka mga December 1991 mura na sa ning kuan na pod yang batasan ba kanang sige sa kasuko nako kay nganong active kay ko sa simbahan mga Domingo kay gusto sa ta siya nga kuan mi mag-date mi Domingo kanang outside office hours. Nya kay di man jud ko kalugar kay busy kay kog Domingo. Hangtod yun nasuko siya nako pagka mga February ba to March inana iya kong gibuwagan 1992. Wala po ka nag-ingon nga ayo gipungwa nimo gipunggan nga magbulag mo wala po nga niabot sa inana. Wala kay di man ko ganahan nga pugnan ko sa kong pag-serve sa simbahan niya og kadto kay akong gipugnan murag nahog sa bitag enemy sa akong gusto. Unsa imo sa simbahan unsa ga-serve ka unsa sa Krista?
Legion of Mary og sa kanang Ah. choir. Okay. Ako mo'y presidente sa Legion of Mary Curia sa among Our Lady of Guadalupe nga parish. Unya, ako say naman ko'y choir nga gitukod pagka mga 1985. Unya, atong time ako na sa na-appoint nga murag overall parish choir coordinator. Unya, mag-coordinate sa among grand choir. Basta active kay ko ato sa parokya. So nagbahay gyud kay tayong uya mo nang nakipagbulag gyud. Kay wala siya time, wala kay time niya kay sige lang magagaano sa simbahan. Kanarang weekend kanang Sunday pero ako to sa ngingnan ako once maminyo ta dili na sa ko magpatuyang arira akong naong simbahan anak ko ba. Oo. Magisa mo tuo, iya akong gibuwagan. Okay ra pud ko ato kay kung kalipay ito ang simbahan niya, di man siya mo support, di na sa kumalipay. Mo to, nga niingon na sa ko nga March man to, 1992, nako. Ngita na sa kong churchmate. May man ko'y swerte sa classmate, sa office mate, ari ko churchmate. Church sa simbahan na gyud. Simbahan na. Dito na ko nagingta sa mga aktibo simbahan. Kani kay unay ni kay murag makasabot gyud ka simbahan ba? Magkasinabot na gyud. Tuot man nakakita sa kwarto mga June 1992. Kauyab na sa ko dito. Kato na gyud noon buutan ang nagimisimbahan niya silingan ra pud mi diri kanang dool ra distansya among balay ba. Na mo to nga pertinent mong suora ihangyo din ko atong minyo pagka mga September 1992 mga few months lang after mi nagkauyab niya. Ikaw naghangyo, niya. 29 years old ko ato niya siya kuan pa man mga 22. Ingon siya nga alkansi ko ni muda kay nang bata pa kay ko niya paabot la kog 25 motong akong giwat-wat nga maabot siya 25 years old. Pero pag abot na niya 24 years old pagka 1994 lain naman akong gibati musod naman kong seminaryo. To pagka 1995 mao natatoy among tuig nga posible magminyo may among sabot-sabutan nisod ko sa seminaryo. So naka sa may ingon niya nga di pud madayon yung kasal sa ingon nimo. Sa ingon niya. Pagtisa namong inilakay ato pagsulti na ko niya mga April 1994. Grabe day ito ha. Inilakay kutob mga December 1994. Kay pit may kaupat magkita kada semana. So apit sad mi kaupat maghinilakay kada semana. Pero tabang siya nako sa discernment. Nga nasa mga pare, pipila ka mga obispo nga among kaila, nitabang po namo to guide how to discern. Amo to, naka-discern yun ko nga musod og seminaryo. Sa imong tulok na imong karelasyon, Father Siano, kaniadto, nabay panahon nga, unsa may mga lesson nga imong nakuha ato in terms sa musulod sa usa ka relationship? Unsa may mga lesson learn nimo ato that time? Before ko nisulod og relationship, nasa ko yung mga prinsipyo na gi-set ato kay 10 years old pa lang ko, apil naman ko sa Legion of Mary, si Kumigrotario dos Bukid. So, first ginako nga akong gikuan, akong gi-set nga di jud ko mo engage og premarital sex with a woman. Kung wa pa mi makasal, di jud ko makig-sex. Nya, kalois Ginoo adto nila, wa jud ako nahimo. Wa na ko na violate ang maong role. Nya second, mobisita jud ko sa balay sa akong uyab. Mobisita ko ba? So ako gisa nang gibuhat mo na nasuod sa ko sila mga pamilya. Nya third, di jud ko makigbuwag og uyab kung dili ko buwagan. Ang babae ra gyud magpagbulag dapat ana lugar. Wala nga ila naman jud kong buwagan gidawat na ako. Pero katunong katapusan ako na ginakigbuwag kay Ginoo na may kontra. Dagi. So, kanya ang ikatulo nga ay kaupat ako prinsipyo nga kanang mo dadon ginako akong uyab sa simbahan kanang pagpanimba ba. Nahimo-himo magito nako nila labi na tong last 3 kay mamutoy seryoso na gyud mo og tawag yung uyab na seryoso katura gyud tulo akong seryoso katong uban mga ko ano to. Fling-fling lang. Tiaw-tiaw ra ba? Tiaw-tiaw lang. Marag sulay-sulay lang, sulay-sulay. Uyab karon. Katong pagka 4th year, diha ko seryoso ato nga uyab. Niabot niya ito hapit mo 1 year. Pero kanto rasad. Pero ang uban,
Bulan 2 ra. months, makuha naman. Wala ra dayon. Oo. Daw ba kato imong mga ex karon father, nangaminyo na to sila karon? Ang katong katapusan mo, iwa maminyo. The rest, nangaminyo sila. Nangaminyo na sila. Oo. Katong, Gakita-kita pod mo usahay father, especially kung gamisa ka. oo, magkita mi niya. Labi na tong katong nadugay-dugay ginako, katong first nako nga ni-set ko minyo, katong nagkabuwag ni nga kanang tungod bitaw atong kuan katong iya kong papili og buwag minyo. Mm. Kanang nagkita ra gyapon mi ato pag labi na pagsuod na kog seminaryo 1995, nagkabuwag mig 1990. 1995 ni suod ko nagkakita-kita migbalik. Oo. Niyang pagka 1997 naminyo siya. Nya pagka 2004 nga na-ordain ko pagkapari og mga June, pagka November nihangyo sila nako nga ako'y pabunyagon sa ilang ikatulong anak. Uy. Ako'y nibunyag sa ilang ikatulong anak. Oo. Papareha mig edad sa akong pagkapari kana rong ilang anak na ikatulo kanang youngest. Oo. Pero wala nimo sila, wala pod niabot sa punto nga ikaw nagkasal sa imong mga ex. Wa sa ko kakasal nila kay wa pa man ko na pare kaning katapusan o maminyo tingali ni pero wa na di na tingali kay mga 50 na mas ni kapin. Pero maminyo siya magpakasal siya nako di ako mo kasal. Okay. O Oo, okay. gusto siya kay Ah. sukat ko na pare ako naman sa iyang confessor, ari man siya kumpisal nako kay naman sa mga communities nga gidala, active man siya nga sa eskwelahan sa murag kuan siya principal, daghan sa siya mga problema. Ako sa tig counseling og tig kuan niya, tig pakumpisal niya. Naka-engage po siya mga relationships kanang mga laing uyab. Nya mo konsulta po siya nako og medyo dili na kay sa kasabot sa ilang relasyon. Nya pero wa gyud siya maminyo. Oo. Alright. And syempre, mga Magdom Friends, kauban nato ang trending kayong pari mga Magdom Friends taga Cebu si Reverend Father Siano Ubod. Taga Cebu ragad mo, Father. Siano. Oo. Diri ko sa Cebu City gyud sa Our Lady of Guadalupe Parish pero from the city proper mga 6 kilometers may among distansya nga padung sa bukid. So taga bukid gyud ko. Taga mountain barangay. Okay. And syempre, pila na katuig karon nga pari karon Reverend Father Siano? Atong June 22 ni 20 years ko sa pagkapari. 20 years. Last Sa June 22. sa imo bang 20 years nga pagkapari, aduna ba'y panahon nga makaingon ka murag kagib upon ka sa imong pagkapari or wala na kakauna-una ana? Sukat pagsuod ako og seminaryo June 13, 1995 hangtod karon wala gyud single moment nga niingon ko mobiya ako sa akong pagkapari. Daghan lang mga moments nga naghilak ko, nasakitan ko, pero wa mabot sa kong nauna nga mobiya ko sa akong Wala pagkapari. yun. Anong naipanahon nga muhilak, masakitan ka, Father Siano? Unsay mga rason? Una, kaning relasyon sa akong isig kapari, nya usahay relasyon sa akong mga parishioners kanang giatiman ako nga naamang mo kontra na mo libak mo daot usahay ang relasyon ako sa akong obispo kanang mga assignments ba nga usahay di ko ganahan sila mga desisyon nya mapugos kog tuman kay obedience man. Oo. Maghilak ra lang ko tago og Maghilak kanang mga superior nako nga murag kahibaw ko ba nga bias na kayo ang ilang mga decisions para nako nya di na lang ko mo lalis ako na lang ihilak na. Oo. Unya usahay sad kan isang emotional kanang di man gyud kalikayan kay lalaki man kon tinuod so ma-in love jud kog mga babae sad. Nya Oo, mo ba? Oo. Di man ako tumanan akong hunahuna, ako mang pugnan. Di man ko musulti bisan pa og murag klaro kaayo nga magpa close na ako ang babae nya. Ako lang yung pugnan. So ako'y mulikay. Iniglikay na ako. Kana ba nga itong kasing-kasing nga makaingong naghihinayang ba? Nanghihinayang. Warag mo kanta na lang kang nanghihinaya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Ngay nana ba? Pero dili ingon nga kagib upon ko sa kong pagkapari. Just to deal may emotion lang. Kaya normal man yun na. Kaya tao naman ta.
Oo, di man Ah. gini mawa tingaling pagbati parehara man sa tingali ni ninyo og nangaminyo mo Ah, na ma-attract man gyud mo glain. correct. Di naman Pero pwede di. So at Lang. mm. So at least no, at least ikaw Father Shano kay open kay ka sa inana nga topic no kanang na in love ka dati. Bisan karon nga panahon nga pari na ka nay panahon nga murag maka interest gyapon kag babae, di ba? Kay Oo. dapat may inana. Oo. Normal man gud siya gyapon nga tao gyapon, di ba? Oo. At least na-relax ra man sa kuaning akong kuan kaning akong mga pagbati ba kay aron di man sa ko kasabot sa mga pagbati sa akong isig katao kung dili sa ko kasabot sa akong gibati. Correct, oo. Si Ah. Father Shano ba, unsa ni siya may gugma kani adtong naapay mga uyab? Kuan gyud di gyud sila magmahay. Ba, ngano man, ngano man. Ang akong pagrespeto, pag-atiman nila. Hangtod gani karon bisan og na sila yung mga panginahanglan. Anang naagid ang love, kanang true love bitaw nga mo respeto ko, nya mo atiman, nya mo care gid nila to the max. To the max, good. Ah. So at least no, sa imong po na part, Father Shano, never gyud ka nisulod sa premarital sex sa panahon nga nag-uyab-uyab pa ka. O kana gi akong gi usa sa mas akong gi pagarbo karon pero usahay sad makaingon sa kong saya. Muna gingon nga, Ang magita ng longing ingon ana ba. muna ginaingon Father nga usay kay sayang wata ka tilaw. Oo. Pag may pag-isuwayan ko na ako na karon. Lisod naman ang iyong madre karon. Lisod na. Maikog sa ta. Saon na lang. Saon na lang. Oo. Dako na kitang gaba. Anyways, Father, kaning bitawng issue about sa atong wedding about atong burag bitawg na late ang groom ug ang bride sa wedding nila unya nagsugod diretso ang pari sa yang misa nga wala pa na magpaso ang bride. Unsay komento nimo ato, Father Shano? Ako tumingon jud ko nga kon nabuhat to sa pari out of kana ganing anger, maluoy jud ko sa pari nga nagpadala sa iyang anger. Pero kung nabuhat to sa pari kay out of miscommunication basig giingnan kay wa man jud ko ka istorya dito sa pari wa jud ko kadto sa sitwasyon basin og giingnan to sa katubang ilabaron ditong sakristan mayor ba or kinsa nga sakristan dre sugod na ta dre niyang pari wa ma-aware nga nagpaso di ay ana ba basin og naingnan nya niingon ditong pari sige bagting dia ana so posible nga miscommunication lang to. Pero og naingnan pating itong pare nga ang bride rin na naspultahan, padong na mo paso og moingon tinga og na-inform lang to siya, posible gitong moingon sige palakusa lang sa nadong ato lang sang waton o natamsugod. Ana. Okay. Pero kung naglago to siya tungod kay mga usa na kuno to ka oras nga naghuwat kay miscommunication sa to sa gikasal nga nausab kuno ang ilang oras na from 8 AM, move ko no sa 9:30, motong 9 na sila ni abot. So kung katong nga maong miscommunication, nya naglagot si ato, ako makaingon jud ko nga luoy sa taong paria kay wa siya kapailob ato ang panahon na ba. Motong grabe ang nahimo tong gyapong trending gyapon, Father Shano. Okay. Siyempre karon sa social media nya mo bitang na hasta sa dako mura sa kong na bugatan sad ba nga ni trending bitaw ang akong igsoong pari kami naigo magimi adto tanan tungod sa paghinaway sa mga tao kay wa lagi ni consider sa kahimtang nga nagpaso na ang bride unya ning kat ba ni gikat kay nagpaso gud to tanan di sa ato pa wa pa gud musugod ang misa sige na gutog paso ngano wa na lang gid tiwasa bitaw inaana mo gani dako kayong isyu ato ngano wa na lang gid tiwasa. Lagi kay tungod to sa sayop nga info nga nahatag nga oras bitaw alas 8 nimong 9:30. Unya pagka 9:30 ra ba ato, Father, kay murag na atoy misa para sa patay, di ba? Na misas patay unsa man ni siya, Father Shano? For example, na conflict ang oras bitaw niya ang misas patay ug ang kasal nagdungan ng schedule bitaw na conflict bitaw. Unsay unahon na ni ang kasal o ang patay? Kana siya naanaginas among prudence no kanang prudence ba kanang gitawag nato og pagtan-aw sa aktual nga sitwasyon kay do naman gid tay
kana ganing mga usahay, mga lapses sa pag rin sa atong mga schedule, aktualo na lang yun na siyang tanaw kung pananglitan o ang kasal na ana ready na tanan o na pay 30 minutes nga distansya, pwede ra gyud nag-imong adtuon ang katong minatay nga wat-huwat lang mo ha kana ganing mga mulapas ng tagamay mga 9:45 siguro kay kanang kasal og lang yun balihan niya kana lang yung misa niya kasal lang yun ano mga 45 minutes labing dugay wala man gyud man siya. Dali ra ba human? Oo, imo yung ulihan yan ito sa kuwan di paabot ka na mga 1 hour. Kadyo lang Father Shano kay medyo nagka problema tagamay sa tong signal mga Magdon friends. Sa atong i-plaster balik si Father Shano mga Magdon friends ha. Usa ni siya ka trending pari may gala kun din gahatag og hugot kay nga mga humiliya sa Cebu si Father Shano nga taga Cebu mga Magdon friends. Kita nato na sa Facebook may gala ay mga videos nga makaingo good ay labi na sa mga kaminyoon, sa kabataan, sa dagan sa panahon karon, ilabi na sa syempre sa atong palibot karon nga medyo murag lain ang dagan sa atong panahon mga Magdon friends, di ba? So atong balikan balik si Father Shano Maygala kay medyo naka problema tagamay sa signal mga Magdon friends, no? Karong panahon trending ni siya nga pari Maygala, i-search ngayon sa Facebook mga Magdon friends, Father Crescenciano Shano Ubod. Mas ni siya kung tawagong Father Shano mga Magdon friends. So i-type nyo sa social media kay mo nang ginaingon nga nag-trending siya tungod sa iyang mga patsada nga mga mensahe para sa tanan mga Magdon friends sa iyang pagbisa dito sa Cebu mga Magdon friends ha. Okay, medyo nawa matong balik-balikan may gala ang atong si Father mga Magdon friends karong panahon na. Okay, so live ta karon sa Facebook sa atong Magdon Live. Oo, sa atong Magdon Live mga Magdon friends, pwede mo mulantaw karong panahon na kay aron para makita og madunggan ta karong puna mga Magdon friends sa atong programa. Ang Magdon Music Jam. Aba, upay-upay atong mga Magdon friends nga naglantaw karon ha. Salamat kaayo sa iyong paglantaw karong puna. Alright, balik na may galan sa Magdon Music Jam din lamang sa Magdon Radio. Atong balikan si Father Crescenciano Shano Ubod may gala. Pasensya kay Father Shano, medyo naka-problema tagamay sa tong signal. Okay lang. Okay ra. Balik ta Father atong istoryahan nimo tong mga hintungdan sa patay nga magulat-ulat gamay kay napakay kaslod kadyot kung magka-conflict ang schedule. Inana imong pamaagi pag hangyo sila ha. Mao gyud na siya kay dali ra man na silang hangyoon gyud basta atuon lagi sa pare. Oo. O sa may mas dugay ang misa ang sa patay or sa kasal Father? Dugay gyud ang sa kasal. Sa kasal no. Okay naman goy right sa wedding. Taas mo sana siya mudagan mo ng mga 10 to 15 minutes depende lagi unsa sa pare pagsulti. Oo. So, mga taas gyud na siya yutay ang kasal. Oo. Pero ikaw Father kung magmisa ka unsa na mo lapas usa ka oras imong misa ay labi na kung nakay taas-taas nga humiliya. Tagas man jud ko og kanang minisahan. Oo. Og kasal ang akong misa kana gyung 1 hour and 15 minutes. Mao ginay akong regular nga gidugayong kung magmisa ko. Nya kung patay akong misahan 45 minutes to 1 hour. Oo. Kana siya. Oo. Alright, direta sa laing medyo trending nga pong topic Father Shano. Kaning about sa divorce bill bitaw nga nakapasa naman ni sa Congress bitaw. So, kani bang divorce Father Shano? Mo ba ni ang solusyon para masulbad ang problema sa relasyon? Para nako nituog yun ko nga nagtuog isad ko nga di gina mo'y solusyon kay ang tao man gud nga makig-divorce wa masulba niyang personality ba nga mo hinungdan nga naguba ang relationship. Muna nga ang atong simbahan wa gid nitugot ana kay una ang divorce muguba siya og valid marriage. Niya kita kay naa man kita bisan sa atong constitution ato man ginang gibutang ang validly done nga marriages kuan gid siya permanent, indissoluble. Niya, mao sa simbahan ang gibarugan. Niya,
og ato nang mutangag divorce, dili naman mo consider ang divorce og valid ba or invalid ang kasal. Ang i-consider sa divorce ang present situation naman. Mm. So guba gyud ang validly done nga marriages. Mm. Mo na nga atong simbahan nag-offer siya hasta ganing ato karong family code naman tay existing nga solusyon anang bati na kay relasyon nga marriages natay gitawag og declaration of nullity kanang i-prove lang nato nga wa gyud kasal nga nahitabo tungod kay kining ilarong kahimtang produkto ni sa way karo nga paghimog desisyon atong marriage. Dunay by defect ang ilang consent nga gihatag mo na nga invalid tong ilang marriage. So i-declare na nato declaration of nullity. Mura sa na siya divorce kay mawad-an magyud bisa ang ilang kasal. Nya ang usa na sad og validly done ang marriage, ma-prove nato nga way depekto ang pagkasal, nasa tay gitawag og legal separation na i-separate lang sila pero dili ma-dissolve ang ilang bond. Mo na siya kuan, mo na siya ato mga solutions. Nya para nako mutubag na siya sa tinuod gyud nga panginahanglan sa maong kahimtang kay unsa may atong i-fight kung wa gyud marriage nga nahitabo kay invalid tong ilang marriage. Nya kung naasay og valid sad sila kanang legal separation, that is to give time sa spouses to think and rethink panahon nga dili sila magkaduol sa usag-usa. Prohibited sila by law. Nindot ni nana kay aron makarealize sila nga sayo predato sila ato nya mohupas ng ilang mga emotions, ganahan sila mag-uli, dali ra kay pag-uli kay validly ang done man ang ilang marriage. Kay kasado man sila. Kasado man gid sila. So basid inana nga pamagi pagplansya sa problema, masolusyonan, mataganog solusyon di magka-okay, magkabalik na sila, di ba? Magkabalik ra. Pero kanang magong divorce bisan sa mga isagop pag sa tanan kuno mga nasod ang Pilipinas napalag ang Vatican mo wa mo sagop ana pero kung tan-aw na to ang kahimtang ato mga nasod in terms of relationship labi na family relationships guba gyud kay sila labi na nang maka-divorce nagtagduha katulo na naka-divorce devastated na kayo emotionally ang tao anay. Correct. Dili na kay ka ba maka-feel na you are a successful person in connection to your love life or married life. Kaning father, kaning bitong nisulod sa premarital sex nga mag-uyab. Unya buros siya, buros ang babae unya gikasal sila nga buros. Unya unsa man na siya, father, mawala ba ang salaan ni sa mag-uyab if ever gikasal sila na buros ang babae? Inig humagkasal mawagtang gina ang ilang sala. Kaya ang sakramento mo kuan man mo na mo tawag og mo validate o nya mo cleanse pagyud sa ilang sala nga kanang related to sixth commandment kanang you shall not commit adultery, sexual sins. Mawa na inig kasal. Mawala mo sa nang inigdayon nilang kasal pakumpisalon sa na sila kay para maapil sa og tawagtang ang lain sad nga mga sala. May inluan lugar sila, father, may inluan. Inluan gid sila mo mga requirement inigdayong kasal simbahan. Ang wa mawa diha ang psychological effect or impact sa ilang pag-atubang anang pagka-mabdos. Ang pangutana ang pagminyo bagyod mo ay solusyon kung mamabdos ang babae. Iya dakita ang pangutana kay daghan manggod ang namabdos nga wa magplano nga gusto silang mamabdos. Di sa ato pa og mo desisyon silang magpakasal kay wa man to silang plano tungod lang kay namabdos magpakasal, ang ilang consent is not free. Dili ba out of free will, out of fear, out of shame, mao ay kuan. So invalid ng ilang kasal anak kung atong tan-awon or tawgon na namo og voidable, pwedeng mahimong invalid. Okay. And Rita, Father Shano, sa same-sex marriage, unsay imong opinion ani? Kana nun siya dako jud kay na siyang sala against humanity kay
mao bitang gihimo ng laki o babae to propagate sa procreation. Kay og dili na ta mo himog mga additional human beings, mga matay ning atong lahi. Nya sa atong pagbuhat anang maong kuan kana ganing same-sex union, ato na yung giguba ang future sa humanity. Kaya atod pa sa philosophy, ma-prove nimo nga ang maong decision or maong action nga right or wrong by making it universal. Ang pasabot, himo ako no nga himuon na sa tanang tao. Padayon ba siya correct or right? Nya, o kanang same-sex union, o kitang tanan mag same-sex union tadi, wa na taong mamugna. Patay ang atong humanity, ang atong race. So katay gaunay patay na to. Kay pareho laki-laki, bae-bae na maguban, di ba? Di man na mamabdos na puro laki, puro sa babae. Di man na mamabdos. Lisod na kayo. Nya ikaduha, kanasang same-sex union, wa nila gi-consider nga naagid konkreto ang yawa din sa kalibutan nga ni-distort sa atong mga human setup ba sa psychological o emotional. Mo man atakihon sa yawa kanang atong emotional aspect o psychological aspect nato. Haron ma-distorted ang atong mga kaning bita atong normal unta o kaning proper nga pag-exercise sa atong humanity sa pagkalaki, sa pagkababae, ma-distorted ang yawa mo'y gahimo ana. Iya tagaag kanabitang mga using the environmental influences o sa sitwasyon nato sa atong mga weaknesses, iyang atakihon to distort our emotions and our thinking. Mao ang mahitabo nga naganing og di ta aware ana ingon dita nga ingon ani man ko hinimo man is Ginoo nganong gihimo sa kus Ginoo ingon ani, but it is not God creating you as effeminate or lesbian. It is Satan using his power. Ang cure ana niya is adto jud kas Ginoo, mo adto ra kita sa Ginoo ang cure niya. Mora gid ang pinaka the best nga solusyon na buhaton muduol ta sa Ginoo. Na mangidaghang mga healing ways ana na psychological, na spiritual, pero og buduo lang kita humble down. The same with many of my friends nga ingon ana ang ilang kahimtang na ulian man gid sila. Na nabalik yun ba nasa mga effeminate pero wa gid sila mo exercise na og homosexual activity kay kontento na sila nga single nya ilang gi-preserve ilang purity as single person nga di nila buhaton unsay gidictate sa ilang lawas tungod kay aware sila nga sala na siya. And then they became contented and happy. Ana. Para sa guna nako gud pare ko nya sige pa man kog kaibog og babae nya. Tungod kay aware ko nga sala na ni akong buhaton. Nakontento ra sad ko nga wa gyud ko anang ingon na ako'y dugdog nga babae. Pero nay panahon gatanaw-tanaw na lang gyud taman Father Siano. Tanaw na lang gyud taman. Makatanaw taw say mohilak lagi. Hilak lang pa. Kasayangan ano nga to maging balibaran o ano ba. Sayang wa naman tay choice na naman ta rin sa pagserbisyo sa tao and sa Ginoo. So diya na kita mag-focus na lang ana na lang. Nya usa sad kanang happiness ra man gyud ang gipangita no, happiness ba og satisfaction. Di gid nato i-underestimate nga God can satisfy us more than what human being can do to satisfy us. Mas daghan og ikahatag na kalipay og katagbawan ang Ginoo kun adto ta mo sunod niya kaysa sundo nato ang atong gusto. Okay. Napay laing pangutanan Father Siano. Napay lalaki or bana nga nakipagbulag siyang asawa nga kada batong after niya magpagbulang siyang asawa sa iyang bana, posible ba nga siya makasulod gyapon pagkapari? Kuha na siya kanang kung na-dissolve ang ilang bond tungod kay na-dissolve ba sa simbahan ba gi-declare nga null and void ang ilang kasal. Nya napamatud-an sad na siya why psychological defect. Pwede siya makasud og balik sa
o ganahan pag siya musod pagkapari, makasulod na siya. Pwede Dawato na gyapon. siya. Bisan na nakaagi nagkaminyoon. O bisag nanay mga anak kanang nanay mga anak mo niya batanon siya minyo. Mm. Niya pagkaedad niya mga 40 kapin, ang ilang mga anak stable na sad. Mm. Anak wa na magsalig nila. Unya mo desisyon ang bana nga musod pagkapari, dawaton siya basta ang iyang asawa musod sa pagkamadre. Tinuod na, Father? Oo, naana sa role sa Santo Papa. So kailangan Sa gyud nga Roma. magmadre po to yung asawa. Oh, kay ang primary nila nga relationship katumang ilang one flesh naman sila. Oh. One flesh na ba in the eyes of God. So kung musod ang bana sa pagkapari or pagka-religious brother, kinahanglan ang asawa sa musod sa dito sa maong religious life. Pagkamadre. Pero sa lain, sa Madre sad siya. Pero Nya kung usa nila mo desisyon nga mugawas atong utang. So, Nana. nana ra. Daw bi ko mag-uban gyapon sila sa kumbento. Mag-uban sila nga Madre na gyud pare, way hikapay. Nya di sa sila magduog sa usa ka house under one roof. Anak na lang. Munang ginaingon nga dito lang sa murag patong I don't care about the past. Anak na lang. Sige, last na lang yun, Father Shano, kay medyo kabalor ba kung nga busy kay ka. Kanina lang sa problema sa West Philippine Sea, Father Shano, unsa may opinion nimo ani? Ako no kada political mo na di matakahimo na pero og tanaw na nato sa perspective sa kanaganing ato bang sa spiritual ba sa kaning din ako sa akong religious life moingon gyud ko nga virtues gyud atong gamiton diha, humility, love, pakigsabot-sabot gyud kay kung pananglitan og ato manggong gamitan og kusog unya ato gyud i-insist ang ato kunuhay legal claim unya mosangko na las gubat mawa man gyud siya sangkuan nga maayo. Mas dako ang mawa sa Pilipinas kung magubat ta kaysa makigsabot-sabot ta mo humble down, makig-arrange lang ta nila for kana bang gitawag na to bag amicable settlement ba nga inangkunay lang ko tagon nya mamugos gi silang ilaho na ihatag lang ko nato. Ana na lang. Ihatag. Total sa atong paghatag nila basta walay kinasuko mo share man sad na sila para sa ato sad. Kami man mga hakog kay nga tao ang solusyon na matud pa ni Jesus, conquer evil by doing good. Mo nay gibuhat sa ato nganong ang simbahan katoliko ni Flores sa tibuok kalibutan na conquer nila ang Roman Empire nga gipamatay gito silang maayo because of that attitude nga they used love and laying down their lives for the beloved. Sila ni-insist niya karon hinoon nahimo na hinoon nga kanang ni Flores sila maayo. Sa ato pa nahimong successful ang Catholic Church tungod kay gihigugma nila ilang kaaway. Ana good. Anyways, Father Shano, dagan kayong salamat sa imong gihatag nga panahon sa Magdum Radio Cagayan de Oro. Hopefully makabalik ka diri Cagayan de Oro pa magkita-kita po ta diri, makabisita po kag Magdum Radio po. Sige basig maka-actual gyud kog ana diha mo announce lang diha tingali ko nga mo anak ko. Okay, na naman po tayo contact. So anytime pwede po ka matawagan, di ba, Father Shano? Pwede sa ninyo makontakto nga akong sekretary, mangutaan na mo na ba ko'y mga appointments dira sa Cagayan aron ma-arrange daan kung makabisita ba ko diyan ninyo. So basta mga Magdon friends atong suportahan tong Facebook page ni Father Shano kay dagan ta matun-an didto. Bahala medyo ang uban maigo. Ang YouTube channel nako kanang Padre Shano Obod. Daghan man gyud kayong ni-share diha nga kanang reblog, reblog sila. So kung gusto gyud mong makasiguro tanawa lang ang iyang kanang iyang number of subscribers, mga 195,000 man siguro naroon ng subscriber. Sa YouTube na, sa Facebook nimo daghan na sab kayong followers. Daghang sa Facebook pero ang amo diri ang among official gyud kanang San Vicente Ferrer Paris Liluan. Okay. So mo ginay official na mo. Oo. Kaya daghan sa kay mga nabiktima sa scammers using my name.
Lagi no kay tungod bagud nga sikat nga kaayo ka karon Father Shano mo nang ginagamit po imong pangalan karon. Oo, mao lagi. Ah, Ato lang nang iyampo ang mga nigamit ana nga yawan-on kay basin pag di sila maimperno og lahos. Bitaw, salamat kay Father Shano for giving us the time sa Magdum Radio, ha, sir. Salamat kay sir. Okay, way sa payan. God Thank bless you. you all. God bless Father Shano. God bless. Ingat po. Sige, thank you. Alright mga Magdum friends, ato nakauban si ang trending na father nga si Reverend Father Crescenciano Shano Ubod. Live, exclusive sa Magdum Radio 99.9 Megala. Saan siya ka trending nga pari mga Magdum friends kundi mabati nato yung mga videos, makita ang mga videos nga hugot good kaayo mga Magdum friends. Okay, panahon na para mo goodbye. And musunod na ang programa ni Magdum Angie Alsadong Magdum Reports. Ugma mag-uban-uban kaya punta same time. Dini lamang sa Magdum Radio. Kunin na lamang siyempre si Mr. Talangsaon Magdum Gilbert. May sense na may